What is repentance? Sa talk rin na po tayo. Yung repentance daw po, galing daw po ito sa salita Griego, metanoia. Meaning, change of heart, change of direction. Parang pagbabagong buhay pa. Pagbabagong buhay. Ito po yung sinasabi na kung ang buhay po natin ngayon ay nakaharap po tayo sa kadiliman, unti-unti po tayo mag-turn papunta sa kaliwanagan. At sino po yung kakaharapin natin doon sa kaliwanagan? Siyempre po yung ating Panginoon. So tayo na po mag-decide. Repentance and faith na hindi po tayo mag-turn from dilim yung kaliwanagan. Meron po tayong tatlo na ibinigay tungkol sa repentance and faith. Things of direction po. Things of direction po. Ang pagsisisi po ay things of direction. Isipin po natin, ano ba yung pinatutunguhan po ng ating buhay? Ano ba yung mga gawain na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon? Alam po natin na mahal tayo ng Panginoon. Kahit na anong kasalanan ng ating mga ginawa, naitan po siya para mahalin tayo. So ano kung isusukli natin sa akin sa mga pagmamahal na nakikita nila sa atin? Hindi po yung things of the ang babagong buhay ko. At paano po natin nung umpisa ng pagbabagong buhay? Mga kapatid, magkas po tayo ng forgiveness. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Isang po natin ito sa pagsusorry. No? Meron po kasing sorry na nanggagaling lang sa atin. Meron din po sorry na nanggagaling sa puso natin. Hindi lang po basta nakapagsalita tayo ng sorry kayo. Mas maganda po yung sorry po natin. Ramdam po natin sa iyo po. At kapag tayo po ay nakapag-taste na ng direksyon, ng pagbagong buhay na po, nakahingi na po tayo ng kapatawaran, yan naman po, kailangan natin i-surrender ng puli ang ating buhay sa ating Panginoon. Dito, kapag na-hiringan natin lahat sa ating Panginoon ng ating buhay, dito natin mararanasan yung kaligayahan na may iaalok ng ating Panginoon sa pagbabagong buhay ko. Change of direction, asking for forgiveness, and surrender po natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Repentance means when you are with Christ, you turn away from sin, evil, and the wrongdoing. Kasi kapag sinabi natin na gusto na natin magbago sa ating mga ginagawa, okay, pwede tayo magbago. Pero handa pa tayo na kalimutan natin o talikuran natin ang mga kasalanan, mga kasamaan, saka yung mga maling gawain. Ayun po kasi itatanong sa atin ng Panginoon, magbabago ka, handa ka bang talikuran lahat ng mga gawain hindi ka lugod-lugod sa akin. Ask God for forgiveness and avail the sacrament of reconciliation. Ito po yung sinasabi natin na pangungumpisan. Kailan po tayo huling ng umpisan? Ito po pinakamataas na form ng pagbigay ng pagkakaroon sa atin. Meron naman po tayong mga umpisa lang bayan,
merong Lent, merong Advent, yung pagmamahal na araw, or sa Christmas, pag mag-Christmas, meron po yung umpisa lang bayan. Nangin po natin sa sarili natin. Kaya po ba tayo ulit ng sana? Kasi po, kapag tayo po ay nasa nakapang-umpisa, parang ang luwag-luwag ng ating pagkatanda. At alam niyo po ba na ang mga pari ay si Jesus din, Kristo din. Meron po silang anointing to forgive our sins. Alter Christus. Sila rin po yung kumakatawan sa atin sa Panginoon dito sa lupa. Meron po silang karapatan na nagkakawat po na magpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya pag po tayo nung umpisa, sinabi ni Father na kasalan mo to, kasalan mo itong ganito, ilang ganito, ilang ganito. Pinapatawad ka na niya, direkta sa ating Panginoon. Pinapatawad ka na. Repentance means surrendering to Jesus as the Lord of our life. Humingi na po tayo ng kapatawaran, pero kaya po ba natin surrender ng ating sarili sa ating Panginoon? Alam niyo po, ito ang bibigay sa atin ng kapayapaan sa araw-araw. Kapag po tayo nagdarasal, lalo na po sa umaga, ini-entrust po natin ang lahat ng ating ari-arian, ng anak, buhay natin sa ating Panginoon. Ano po pag nagdarasal tayo? Manami na kayo na po, Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin sa araw na to. Kayo na po ang bahala sa mga maiiwan namin sa aming tahanan, sa aming mga ari-arian, sa pag-drive natin ng mga ating mga sasakyan, na ini-entrust po natin ang lahat sa ating. Yan po yung way na sinusurrender po natin ang lahat sa Kanya na walang alinlangan. Meron pong two essential characteristics of authentic repentance. Honesty. Honesty, admit our sin. Yung kung kapag tayo po nangungumpisa, meron po minsan na hindi po natin lahat sinasabi yung kasalanan natin sa ating pare. Sa pare. Balang parang 50-50 lang kung sabihin natin. Nag-iiwan pa tayo ng kasalanan. Diba parang naiiya pa tayo sa mga pare. Sabihin yung mga nagawa natin pagkakamali. Paibaya po natin sa ating Panginoon at sa pare ang ating mga kasalanan. Sinisigurado ko paglabas po yun ng confession room o ng kung saan man yun. Maluwag ang pakaramdam nyo. Dahil nailabas nyo yung mga kasalanan sa Padre. Naging honest po kayo sa Padre at sa Panginoon. Ito po yung pangalawa, humility. Admit that we are weak. W-E-A-K po yan, mahina. And we need help. Naging W-E-A po kasi. Tayo po ay mahina at kailangan po natin ng tulong. Aminin po natin. Ipakita natin ang ating kahinaan sa Panginoon. Paano na tayo tutulungan kung hindi natin sasabihin sa Kanya ang ating mga kahinaan? Sabihin po natin na sa ating Panginoon, kailangan po ang tulong mo, Panginoon. Nahihirapan na po umiwas sa mga kasalanan. Pero ako po, ang tulong po ay kaya-kaya kong lagpasan ng mga problema ng ating mga kasalanan. Yan po yung humility, pababaang loob po. Maging ano po tayo, maging mababa po ang loob natin sa ating Panginoon na tayo masyado hindi kahambulan.
Aminin natin na tayo na kailangan natin ng tulong na ating Panginoon sa mga problema. Meron po tatlong reflection na ibinigay si Cardinal Raniero Cantalamessa. Reflection on Jesus' call to repentance. Si Cardinal Raniero Cantalamessa po, siya po yung Vicar to the Pope from 1980 to 2024. Nagsilbi po siya kay Pope John Paul, kay St. Benedict at kay Pope Benedict at kay Pope Francis. Tayo po yung kanyang gawain, siya po yung Vicar to the Pope. Ito po yung tatlo. Repent and believe. Mark 1:15. The time is fulfilled and the kingdom of God has come near. Repent and believe in the good news. Ibig sabihin po nito, humingi tayo sa patawaran. Pero ang pang-akibat nito ay ikaw ay mananampalataya. Naniniwala ka ba na ikaw ay humingi ng pagkatawaran pero hindi ka nananampalataya? Diba po, parang hindi tama na humingi tayo ng pagkatawaran pero hindi tayo nananampalataya. God has arrived, God has come near, repent and believe in the good news. Maniwala po tayo sa mabuting balita na lagi natin napakinggan sa araw-araw ng mga bulag ay makakakita, ang mga pilay ay makakalakal, at ang mga mahihirap ay iaahon sa kahirapan. Maniwala po tayo sa ating mga gospel na, lalo na po ngayon na napakadali na po natin na-access ng mga gospel. Lalo po sa chapter namin sa GC, paunahan pa po yung mga sister. Kasi madaling araw pa lang po nagsesig. Squatter pa lang nagsesig. Hindi nyo kailangan magbasa, papakinggan nyo na lang. Maniwala po tayo, araw-araw po natin pakinggan. Kahit po, minsan ka po, natatapat po sa CR pa. CR po na papakinggan nyo. Kasi dala-dala yung CR mo, magpapaw. Kahit sa CR, okay na. Basta, mapakinggan mo yung pero siyempre, mas maganda sa labas ng CR. Yung pangatlo po, Matthew 18:3-4, Truly I tell you, unless you change and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever becomes humble like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Sinasabi po dito na kung hindi po tayo magiging bata, hindi po tayo makaka-akit sa langit. Hindi naman po literal na magiging babalik tayo sa kakabata. Ano po ba ang mga karakteristik ng isang bata? Nagpapaalaga, nagpapaaruga, walang sinasabing masama, hindi nag-iisip ng masama sa kapwa. Baga, yung kanina yung sinasabi, maging humble tayo, yung humility. Kasi ang mga bata, alam natin, ang mahal na Panginoon niya, hindi yan nag-iisip ng kung anong masama sa kapwa. Lagi lang sila naghihintay ng biyaya, papaalaga sa ating Panginoon. Ganun din po tayo. Ganun po ang gusto ng ating Panginoon na maging tayo. Hindi naman po literal na maging bata ulit tayo. Kundi po natin yung bata na dumidepende po tayo sa ating Panginoon. Depende po natin lahat ng ating buhay sa Kanya. Wala po tayong sabihin. Dahil po talaga ng bata na ang gusto lang lagi ay kasiyahan. Wala tayong individual sa buhay. Ayun lang naman po ang gusto ng Panginoon. Hindi po talaga tayo maging bata, kundi dahil po natin ang pag-uugali ng bata. Ito po ang pangatlo. Revelation. I know your works, you are neither cold nor hot. I wish that you were either cold or hot. So because you are lukewarm and neither cold nor hot, I am about to speak to you out of me. Ayan po yung true conversion.
Ang sinasabi po dito, mga kapatid, wala pong gitna ang kasamaan at ang kabutihan. It's either you choose kung magiging masama ka o magiging mabuti. Di ba po yung iba may pagitan? Gaya po na sinasabi, di ba po alam ang purgatorio, langit, purgatorio, tierno. So, pero kung pagdating po sa kasamaan at kabutihan, wala pong hindi. So, nasa atin na po yun. Mamili na po tayo. Saan po tayo pupunta? Sa kasamaan o sa kabutihan? Siyempre po, tayo sa kabutihan. Siyempre po, doon po tayo sa kaliwanagan pupunta. Wala po in between nun. Maghahang po kayo pag in between kayo. Wala pong mabuting babae. Masamang babae. So, either masama ka lang or mabuti ka. Ayun po yung sabi sa regulator. Okay po ba? Okay po ba? Sensya na po first time ko pong mag-talk. Sa totoo lang po. Nagbuti nila, hindi siya doctor po ng mga kasi po last year may tumawag sa alubang ka. First time ka. Forgiveness is the key to freedom. Yan po. Forgiveness is the key to freedom. Pag tayo, naniniwala po ba kayo na papatawarin tayo ng Panginoon? Kung tayo mismo sa sarili natin, hindi tayo napapatawag sa mga may kasalanan sa atin. Natingin nyo ba, patawarin po tayo ng Panginoon? Di ba pwede, no? Kasi po, ngayon po, may nararamdaman pa po kayong sama ng loob sa mga kakilala nyo, sa mga colleague nyo na nakasakit sa inyo. Tawarin na po natin sila. Kasi nga po, yung Panginoon nga, napapatawad eh. Tayo ba? Alam mo, ito medyo mahirap nga gawin mo. Pero yun ang hihingi sa atin ng Panginoon. Paano po kayo patatawarin? Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka maaari magpatawad sa kapwa. Starelli. Na-mention lang. Ito po, nalo ko rin po, Saint Athanasius, Egyptian theologian. The Son of God became man so that we might become God. Napakaganda po ito. Paano tayo magiging kamukha ng ating Panginoon? Alam po natin na tayo po ay nilikha kawangis ng ating Panginoon. Pero nakita ng Panginoon na nahihirapan ng mga tao na sumunod sa Kanya. So pinadala niya yung anak niyang, buktong niyang anak sa lupa upang magkatawang tao. At makita ng Panginoon ng mga tao na ang Diyos na nagkatawang tao ay gumagawa ng kabutihan. Pinadala niya yung itong na anak para gumawa ng kabutihan upang patuloy tayo maging kawangis ng ating Panginoon. Ayun po, napakaganda po. Bali, pinadala niya yung itong na anak para gayahin natin gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Kasi nga yung Diyos sobrang bait na dinala niya kayo ng itong na anak sa mundo, dapat katulad natin upang gumawa lang ng kabutihan. Ayun yung gusto ng Panginoon. Kaya ako sa krus ni Kristo para tayo itupusin sa ating mga kasalanan. Ito po yung faith na krus ng repentance. Ito nga po sa akin kanina. Hindi ka pwedeng kung pisalo, humingi ng kapatawaran kung hindi ka nananampalataya. Hindi ka na naman pwedeng manampalataya kung hindi ka nahingi ng kapatawaran.
What is faith? Faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen. Hebrew 11:1. Ito po yung, di ba po, sino na po nakakita sa ating Panginoon? Wala pa po. Pero naniniwala tayo sa atin. Nananampalataya tayo sa atin. Para kung paglabas natin, o kahit dito, ayan po, nakahanginan po ako. Pero naniniwala tayo na may hangin, pero hindi po natin nakikita. Ganun din po yung paniniwala natin sa ating Panginoon. Napatuloy tayong mananampalataya, although hindi natin siya nakikita. Alam niyo rin po ba na dahil sa ating paniniwala, pananampalataya sa ating Panginoon, kapag tayo po nagkakaroon problema, saan po tayo tumutuloy? Pumupunta po tayo sa simbahan para humingi ng guidance ng manalangin. Doon po lang po, makikita na natin sa ating sarili na tayo na niniwala sa ating Panginoon na nananampalataya. Faith is not just a feeling or a wishful thinking. Faith is one's response to God, who reveals Himself and gives Himself to man. At the same time, bringing man a superabundant life as He searches for the ultimate meaning in life. Ito naman po, hindi lang po yung pananampalataya, hindi lang po feeling, hindi lang po wishful thinking. Ito po yung response natin sa mga ginagawa sa atin ng Panginoon. Wala pong tao na makakapagsabi kung gaano taigting ang ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi niya po pwedeng sabihin, na ganito lang kalinaang yung pananampalataya, ganito kalakas ang pananampalataya. Kayo lang buwan-buwan ng Panginoon na nakakaalam kung gaano katindi ang pananampalataya sa Kanya. Wala pong pwedeng magsabi. Kundi kayo lang po, one-on-one lang po kayo. Faith is a gift from God. Alam niyo po sa Christian Life Program, dadating po yung talk na yung gift, bibigyan tayo nun. Knowledge, yung gift of faith. Ito po, yung gift of faith po. Alam po naman natin na tayo mga Kristiyano sa todo, no? Pero, alam po ba natin kung banggal natin sa ating Panginoon? So, through CLP, i-feel po natin na makikilala yung Panginoon. Pag-aaralan po natin na ganito pala yung kapindihan pag-umaga sa mga. Hindi po pag-aaralan po tayo regular na maninig ka. Alright? Minito, ako'y ginata. Simbang-ligaw lang naman ang nangyayari na. Diba? Simbang-ligaw lang. Isimba, dahil may girlfriend nasa labas pa. Ngayon, nandito na po tayo sa Christian Life Program. Naintindihan po natin yan. Ano ba talaga yung tunay na pananampalataya sa atin. Yung faith po ay grace from God, believe in the gospel, personal attack, and system. Marami na po tayo. Faith is the grace from God, leading to your soul, leading to your heart. So therefore, we believe in the gospel and act and decide personally. Totoo po yan. Tayo po ang nakakaramdam ng ngayon. Sabihin mo ngayon sa Panginoon, at mamaya pagtulog natin, naniniwala ako sa Panginoon, nananampalataya ako sa iyo, Panginoon, nabibigyan mo ako ng panibagong buhay. Tayo na po ang
tayo na po mag-decide na ang galing na po. Hilingin po natin na tulungan po tayo ng bagong buhay. Umiwas sa mga kasalanan. Ito na po. Repentance and faith are inseparable. Para po itong para po itong si Sister Ellie at ang pag-ibig. Hindi po pwedeng pag-iwalay. Para din po itong kare-kare at hindi po mas parang kainin ang kare-kare nang walang alaman. Para din po ito yung dumaan po tayo sa pagkakarakos, yung Tosco. Tail at tail. Kabilaan po sila. Hindi po sila talaga pwedeng pag-iwalay. Hindi po tayo pwedeng humihingi ng kapatawaran pero hindi na nanampalataya at hindi rin na po pwedeng manampalataya nang hindi humihingi ng kapatawaran. Yan po yung repentance and faith na sa Eurobo na tama-tama po. Itong ibon po na to, ganyan din po ibon sa bahay. Sangre at sangre. Pero ang pinakamaganda ko pong example doon is sister. Para po tayo mga mag-asawahan ngayon. Separable na po tayo. Hindi naman po tayo pwede pag-iwalay ng tao. Nasa na po tayo sa iba. So, may nangyayari po, di ba? Divorce, pero sa mata ng Diyos, kasal pa rin kayo. Hindi na po tayo pwede pag-iwalay. Kakaroon lang ng mga circumstances na nag-iwalay. Pero kung totoo lang po, separable lang po ang mga asawa. Kaya luso po sa nalur po na nandito na tayo sa focus ko tayo. Consequences of repentance and faith. Promise of forgiveness and eternal life. Yan po yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. Eternal life. Yan po yung buhay na walang hanggan. Lahat naman po tayo dadating din sa kamatayan. Aminin na po natin. Dadating naman po tayo dadating. Pero yung kung nakahimikan ng kapatawaran, so hindi ka po nangangamba, ay hindi ka aamin sa langit. Pinapangako po sa atin ng Panginoon. Kaya sumunod na po tayo sa Kanya, mag-repent, at patuloy naman na ng palataya na. Ito po, freedom from fear of death. Ito po yung maraming natatakot. Hindi po ba gusto mamatay na agad? Di ba po wala? Pero, kapag tayo ay nagdilito na sa Panginoon, alam niyo po ba yung pag-alis-alis ng mga couples pupunta sa iba-ibang lugar, sa malalayang lugar? Ano po yan? Hindi po natin maaalis ang risk ng aksidente. Pero po, dahil tayo po ay yung pinupuntahan po natin ay tungkol sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po natin iniisip po. Sabihin natin na hindi na rin po tayo natatakot mamatay. Pero siyempre po, ilan mo yan. Kasi, makamatay na. Ano ba, yun lang po yun. Lalo na po yung mga nag-missionary sa ibang lugar, sa ibang bansa, lalo na kasi mayroong missionary sa Africa. Hindi ko lang po alam kung may missionary sa North Korea. Pero tingin ko po wala. Pero sa biro nyo po Africa, may missionary sila. Wala po sweldo yun. Ang nagiging lang po nila yung tulong ng mga corporate guys, yung mga sponsor ko. Pero wala po sila sweldo. Pero natitis po sila doon na
nagpapakalat ng salita ng Diyos. Napakalat po nila ang focus for Christ. Pero hindi po sila natatakot kung ano po. Siyempre po, kahit naman sino tayo, kung nasa ibang bansa, hindi po natin alam kung ano magiging take natin. Pero po mga masamang elemento, mga ganun. Pero sa pagmamahal ng ating Panginoon, makakayanan nila mag-mission sa ibang lugar. Kahit na rin po tayo. Bukas po, meron po kami TWR sa San Pablo. Hindi naman po kami maglalakad. Sa pagkakasakyan po kami. Hindi naman po kami maglalakad sa sasakyan po kami. So ano po, hindi po kami natatakot na kung ano mga aksidente ang nangyari. Dahil po nasusukuban po kami ng Holy Spirit. Nagagabayan po nila kami makarating ng maluwalhati sa lugar. Ay di po, pag naging focus na po kayo ng totoo, nararanasan ko po. Ito po, God embraces repentancy. Yung top 1 po, nandito po ako yung top 1. In the parable of the lost. Alam naman po natin to, yung tungkol sa anak na umalis, kinuha yung kanyang mga alibuhan. Kinuha niya yung mga mayaman, yung mana, ilustay, tapos bumalik sa ama, yan nga po, ni-robe, di-apa, pinalikan, masasabi po natin na spoiler o nag-i-spoil po yung tatay, no? Kasi po, nakagawa na siya ng mga kung ano-ano halian. Pero in-embrace niya rin po yun. May po po ang bata, yung anak, sa ating po lahat. Masabi po natin na tayo po lahat, wala pong hindi nagkakasala dito, nagkakasala. Ang i-compare ko po naman yung tatay sa ating Panginoon. Tayo pong mga tao na makasalanan. Nung kasi po yung tatay, nung umalis na yung anak, kaya hindi po siya nakatingin sa malayong lugar. Sabihin ko, inaabangan niya kung bumalik po kanyang anak. Para din po tayo na ngayon po, nasa Christian Life Program na po tayo. Bakit po kayo nandito? Bakit po kayo napili pumunta dito sa Christian Life Program? Ganun po bakit? Kasi po, binibigyan tayo ng Panginoon na bumalik sa kanyang piling. Ganun din po yung ginawa ng tatay kung saan ang niya. Alam niyo po, sa yung mga pag-aaral na dumating na po sa Christian Life Program, sino po natin kung hindi po natin napapatawad pa ang ating kasalanan o hindi po natin na hihingi ng kapatawaran ng ating kasalanan. Gano'n lang po katagal ang Panginoon na nag-iintay sa atin o pag bumalik tayo sa kanyang pagmamahal at sa kanyang piling. So, sinasabi nga po, kung may prodigal son, may prodigal father dito. Pero di ba po, mga kapatid, tayo po ay naging in-spoil din tayo ng Panginoon para po yung tatay. In-spoil din niya po tayo. Sa kabila ng pagiging mga kasalanan natin, nandiyan pa rin ang mga biyaya na ipinagkakalog sa ating Panginoon. So, nandito na po tayo ngayon sa Christian Life Program. Binibelcome po kayo ng Panginoon muli sa kanyang piling at sa kanyang kapatid. Nagtitan ko po. Tao po lang. Paano po lang daros. Kanina ko lang po, nung ano po itong talk ko, nung po nakapagtanto na, ayun pala yung kwento nung sa akin, ayun ang kwento ng parable of the lost. Pagbabalik ng
compare ko sa tao, pagbabalik ko yung mga tao na kasalanan. Sa naghihintay natin, Panginoon, upang i-welcome din tayo sa kanyang piling na sa aming Panginoon. Brad, dito. Dito 27 of 32 pa lang. Ayan po. Meron po tayong share. Ayan, makita ko agad. Pag pindot po, lumabas agad. Ayaw kasi pumindot sa akin doon. Ito po yung tinuturing po namin ni Norma, ni Mrs. na pangalawang na tatay ko, nanay tatay ko. Pangatlong nanay at tatay ko namin. Pag may problema kami, dito po kami sa mag-asawa ko na talagang lumalapit. Pinapakilala ko po sa inyo ang share ko. Ewan ko po pwede sumama sa step nila, pero pinapakilala ko po si brother ko kami. Pwede sumama, okay? Alas po na lang. Magandang gabi muli sa atin lahat. Ako po ay si Luis Panganiban. Ang napalayo ko ay Boy, sabi ko ang brother ko. Tatlo po ang aking anak. At ang aking kumabahay, lahat ko kasama ko rin po namin sa for surprise. Ang aking pong mga anak ay naging focus surprise na rin po. Kasama po namin, narin ang mga po sila. Yung isa kong panganak na pangalawa. Yung isa naman panganak kong panganay na naging focus na rin po ay nasa ibang bansa po. Hindi ko po malaman kung anong kasabihin ko dito sa ginawa ko. Pinigla po ako eh. Kami po ay nagtapos mag-asawa ng Focus for Christ noong 2000. Nagsabi po kami nasa 25 years na po kami dito sa community na ito. Totoo po yung sinasabi ni Brother June na sa repentan, nangyari po sa aking buhay. Nung ako po ay bata pa, napinalay po ako sa aking mama dahil siya po ay nagkaroon ng ibang asawa. Pero din naman po ang aking ina na nagkaroon po ng bagong pamilya. Sa madalit sabi po, ako po ay nabuhay ng kasama-sama po ng lola ko. Nag-aaral po ako ng elementary. Tapos po yung nanay ko po, pag mga anak, kailangan po patigilin ng pag-aaral. Sabi na, tayo patigilin nyo nga posible na pag-aaral. Wala pong mag-aalaga dito sa aking anak. Sabi ko, gano'n lang niya akong inaanak. Sabi ko, right, ako makakatapos ng pag-aaral ito. Madali sabi, nasa grade 3 na po ako noon. 3 taon po ako sa grade 3. Nay! Ano po si Boy, patigilin niyo po muna siguro ulit. Walang nahanap po ulit ako. Sabi ko ba? Tatanda na ako sa elementary. Ay madalit sabi po, yung mga naging anak ko niya sa iba, ito po, naalagaan ko naman. Nasa ako po yung ginagawa nila. Hanggang sa ako po ay nag-high school, hindi ko po natapos ang kolehiyo. Ang ginawa ko po, nagtutok po ako sa pagtatrabaho. Minaster po po ang pagiging isang latero sa sasakyan, mekaniko. Dahil sa nais ko to, aral ako ng aral, walang ang hahanapin ko rin po naman yung trabaho. Hindi na madalit sabi, ang nangyayari sa buhay ko nga po, hindi ako nakatapos ng mag-aaral, pero naging isang sikat na po ng gagawa ng mga sasakyan. Nakarating po ako ng bansa, na lumupuan na naman akong pag-aaral ng buhay, nagustuhan naman po ng mga tao ng mga pagkata na makakapagsimili po sa kanila. Madalit sabi po, ito po, nagpabalik ako ng Pilipinas, trabaho rin po ako dito sa mga hospital work, nagpupukan po ako doon. Ang pagiging po sa repentance, ay po aming sekretarya ay nakasama ako na loob dahil sa nabiro ko po siya kasi napagawa po siya ng report po sa sweldo. Wala pa rin ang mura niya, mura ng mura. Sabi ko, bakit mura ng mura ba? May kumukupit ka ba?
Eh, tinulong naman po yun sa akin. Nagagalit. Madaling sabi, may matagal-tagal na ako na kasama ko sa trabaho, hindi naman po kami nagtitibuan. Pero dahil nga po sa quality control store price, naisip ko nga rin po yun na dapat din magpatawad ka at humingi ka ng mga patawad. Ganun po ang ginawa ko. Kaya sabi ko po, kung ano man ang nasabi ko sa'yo, pasensya na, patawaran mo ko. At kung kayo ko, ganun din sa akin. Kaya naghumingi ko yung patawaran sa bawat siya. Kaya nagmalot po ang aming nalawag sa bawat siya. Naging kasama po kami ngayon. Hanggang sa ngayon, nagahanap po nila ako. Tutulagin po nila ako at doon. Lahat po ng mga taungan doon, ginagawa nila ako. Yun po, nagtako ng aking buhay. At ganoon din po sa akin naman, na ganoon natin po na bago po siya nawalan, namatay, ginanap po siya ng aking asawa. Dahil nga po siya, bago kami baptize sa Compost Rice, sabi nga po namin yung facilitator, kailangan kung ano mga kasalanan nyo, hindi na nakapatawa namin, kaya lahat tayo ang pagkakasal. Ganoon po ang ginawa ko. Ginanap po ng asawa ko, ng ako naman. Bago po siya namatay, pangita po kami, tuloy po kami ng kapatawaran. Kaya, yun po, maaaring malorte sa akin yung day. At ngayon po naman sa kasalukuyan, dahil po sa Compost Rice, ako po naman yung isang nai-minister sa ating parola. Sineminar po kami ng 12 Sabado na simbahan po. Doon po na ituro sa amin kung ano ang dapat gawin, ano po sa pagkakala po ng banal na Eucharistia sa mga may sakit. Tinuro po sa amin yun. Kaya yung akin po pananalig at pananampalataya, talagang naroon po yun. Tinuro na hanggang sa ngayon. Marami po akong sinubuan ng mga matatandang may sakit. Yung alam ko, dahil sa pag-iilag at mga pananampalatyaman, mga isa-isa po nawala. Pero sa madaling sabi, bago sila nawala, tumanggap po sila ng magandang yun. Ako po yung nagpapasalamat na alam ko yung isang minister. Yun lang po may sinishare ko sa inyo sa aming buhay. Kaya hanggang doon lang po at maraming salamat po sa inyo. Binali ako na, doon na din. Okay lang po yan, hindi pa tapos ang mga nag-aaral. Ano po, salamat po, Brother Boy. Nabigla ka ba? Hindi ko mag-say. Hindi ko kayo. Mga kapatid, yung reflection song, yung ano natin, yung reflection song. Papadagtog po ng reflection song, reflection song. Isipin po tayo, isipin po natin yung mga gawa natin ito para mag-reflect po tayo sa buhay natin. Reflect po. Hindi po tayo na mas lalo po natin mapilong at pagkama. Kahit po mga couples na, pwede po pumigay dahil reflect po tayo sa buhay natin. May songs na to, bro? May songs na. Ready to give up, Mag-reflect po tayo sa ating buhay. accept defeat. Isipin po natin yung mga But you've come to heal me. You've come to fill this empty heart. As I come before you, I bow down on my knees. And I lift
Take me in your arms. Take me in your arms. In the dark, broken, shattered, ready to give up and accept defeat, but you've come to heal me. You've come to fill this empty heart. As I come before you, I bow down on my knees, and I lift my hands to you, Lord. I surrender, and I place my trust to you, Lord, forever. Take me in your arms. Take me in your arms. Teach me to just trust in you. Lord, let your grace fill my heart, and forever my life be a part. Show me again how to love you. Teach me to just trust in you. Lord, let your grace fill my heart, and forever my life be a part. And I lift my hands to you, Lord. I surrender, and I place my trust to you, Lord, forever. And I lift my hands to you, Lord. I surrender, and I place my trust to you, Lord, forever. Take me in your arms. 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 Amen.
talaga eh. Kasi hindi na nga lang tuloy. Kasi nakapit din ako pala kayo. Pero may... pero maganda po yung message. So, nasa conclusion na po tayo. The call 2,000 years ago, same pa rin po ngayon ng call ng ating Panginoon to repent and believe. No? Mga kapatid, in-accent po na natin ang challenge ng pagbabagong buhay. Alam po naman natin na mahirap yung bigla-bigla ng pagbabagong buhay. Hindi po natin, no? Mamaya po, bago tayo matulog, magdasal po tayo. Sabihin po natin na, Lord, sama-sawa na po ako sa pagbibigay ng sama ng loob ko sa aking mga asawa. Sama-sawa na po ako ng pagbibigay ng sama ng loob sa aking mga anak. Sama-sawa na po ako ng pagbibigay ng sama ng loob sa iyong Panginoon. Alam po, experience po natin yung the peace, joy, and the power of the Lord in our lives. Pag nasa puso natin na ating Panginoon, nararamdaman po natin na yung kapayapaan, ligaya, Panginoon mismo na sa ating buhay. Let it be done to me according to the word. Okay na po tapos na po ang aking talk. Muli ako po pala si Brother Garcia. Nag-iiwan po ako ng salita sa inyo, mga kapatid. Ang pinakakawawang tao ay hindi ang mga mahihirap, may kapansanan, mga maralita, o mga nasa laylayan. Ang pinakakawawang tao po sa mundo, yung pong hindi naniniwala na may Panginoon na tagapagligtas. Kasi po, God be praised po. Thank you, Brother Jude. Sabi nga, kanina sinabi ito, investment sa faith, sa parable, talagang hindi pwedeng mag-iwalay. Kaya lang ang tanong, halimbawa na, ang manampalataya ka muna o bago ka mag-repent? Bigla na, para akong teacher eh, pagka nagtanong ako, parang nagtutulungan na. Diba? Puro ako puro unang-una ay ang mananampalataya tayo. At pag tayo'y nananampalataya, sigurado ay ikaw ay mag-repent o susunod na yung repentance. Ako kasi may dalawang tao kasi ako hindi mapatawad. But yearly, kino-confess ko yan sa parang. Ang sinasabi naman, kasi human tayo. As long as na hindi mo man siya mapatawad, pero kailangan hindi ka nagagawa ng panibago pang hakbang para ikaw ay magkaroon pa ng pagkakasala. Sige, kung hindi mo talaga, kasi human. Pero kung ang asawa mo hindi mo pinapatawad, ibang ano na yan, ibang usapan yan. Then, siguro, yun naman talaga sa couples, yung relationship ng husband and wife. Yan ang talagang na number one na people. At praise God, kaming mag-asawa, pwede na lang. Kung walang ulam, hindi na namin pinag-awain. Kasi lagi lipsin daw ang ulam. Wala na talaga, wala na kami masyado. And yun yung
Salamat. I hope kayo mga bata pa eh. Mga kaya ganun kami, matatanda na kami, nagsawa na. Pero kasi, through faith, doon yung mahaba ang inyong pasensya. Kasi importante kasi naman eh. Wala namang mag-asawa na compatible. Wala talaga. At walang dalawang tao na kahit ang nanay at anak niyang babae, hindi